Sa videong ito, tatalakayin natin ang mga pangyayari sa buhay ni Moses mula sa banal na Biblia. Ito ang kabanata kung saan naganap ang 10 salot sa Ehipto. Ito ang mga himala na nagdala sa kalayaan sa mga Israelita mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. Ang unang salot, dugo. Nagsimula ang pagtatangkang palayain ni Moses ang kanyang bayan sa pagtatangkang kausapin si Pharaoh. Ngunit sa kabila ng pagsusumikap, tumigas palalo ang puso ni Pharaoh. Bilang unang salot na pinadala ng Diyos, binuksan ni Yahweh ang ilog at naging dugo ito. Nagdulot ng matinding hirap at pangangailangan sa buong kaharian ng Ehipto. Ang ikalawang salot, palaka. Sa pagtigas pa rin ng puso ni Pharaoh, ipinadala ni Yahweh ang pangalawang salot, ang pagdagsa ng mga palaka. Ito'y sumalanta sa buong lupain ng Ehipto, ngunit hindi pa rin natinag ang puso ni Pharaoh. Ang ikatlong salot, kuto. Sa patuloy na pagtigas ng puso ni Pharaoh, dumating ang ikatlong salot, ang salot ng mga kuto. Ang kaharian ng Ehipto ay napuno ng kuto, ngunit hindi pa rin ito naging sapat upang mapilit si Pharaoh na palayain ang mga Israelita. Ang ikaapat na salot, langaw. Bumagsak ang ikaapat na salot, ang pagdagsa ng napakaraming langaw. Ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at hinirang na ang kanyang bayan ay hindi apektado. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin nabuksan ang puso ni Pharaoh. Ang ikalimang salot, ang pagkakamatay ng mga hayop. Ang ikalimang salot ay nagdala ng kamatayan sa mga hayop ng Ehipto. Subalit hindi ito naging sapat upang mabuksan ang puso ni Pharaoh. Ang ika-6 na salot, bukol. Bumagsak ang ika-6 na salot, ang bukol na dumapo sa mga hayop at tao sa Ehipto. Sa kabila ng mga sakit, hindi pa rin nagpatinag si Pharaoh. Ang ika-7 salot, malakas na ulan ng yelo. Habang lumalala ang mga salot, lalong tumitigas ang puso ni Pharaoh. Dumating ang ika-7 salot, ang malakas na ulan ng yelo. Subalit sa kabila ng pangako na muling magbago, hindi pa rin nagtagumpay si Moses sa kanyang layunin. Ang ika-8 salot, balang. Sa patuloy na pagtigas ng puso ni Pharaoh, humantong ito sa pagpapadala ng ika-8 salot na mga balang, kung saan ito ang umubos sa lahat ng mga natirang mga pananim at mga punong kahoy, at natabunan nito ang buong kalupaan sa buong kaharian ng Ehipto. Ang ika-9 na salot, kawalan ng liwanag. Hindi napigilan ni Pharaoh ang kanyang matigas na puso, kaya't nagpadala ang Diyos ng ika-9 na salot, ang kawalan ng liwanag. Ito'y nagdulot ng malawakang kadiliman sa buong kaharian ng Ehipto. Ang ika-10 salot, kamatayan ng mga panganay. Sa huli, ipinadala ni Yahweh ang ika-10 salot, ang kamatayan ng mga panganay sa bawat tahanan ng mga taga-Ehipto. Dito'y napilitang pahintulutan ni Pharaoh ang paglaya ng mga Israelita. Ang pagdiriwang ng Paskwa. Bilang paghahanda sa kanilang paglaya, ipinaalam ni Yahweh ang Paskwa. Ipinaliwanag niya kung paano ito ipinagdiwang. Ito ang magpapaalala ng araw kung kailan pinalaya ni Yahweh ang bawat lahi ng mga Israelita mula sa kamay ng mga taga-Ehipto. At inutusan ang bawat pamilya ng mga Israelita na maghanda para sa kanilang paglisan. Sa madaling araw ng Paskwa, pinalaya na ng Ehipto ang mga Israelita. Ang paglisan mula sa Ehipto. Sa huli, sa mismong gabi ng Paskwa, nangyari ang paglisan ng mga Israelita mula sa Ehipto. Ito ang sinasabing Exodus, ang pagsilang ng isang malaya
at hinirang na bayan ng Diyos. Maraming salamat sa pakikinig sa ating kwento ngayon. Sana'y nakuha ninyo ang kahalagahan ng 10 salot sa Ehipto at kung paano ito naging instrumento sa paglaya ng mga Israelita. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang kwento mula sa banal na Biblia. Hanggang sa susunod na kwento, pagpalain kayo ng Diyos.